Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Namiss ko kayo. Pasensya na ha, anak. Sobrang busy ni ate. Well, tuloy natin. 72 hours, timeless reading, June 2026. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bago pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments, sa mga nag-like, hindi nag-skip ng ads, sa mga nag-hype, sa mga nagpa-personal reading. As in sa inyong lahat, maraming salamat. God bless you all. Kuha tayo ng angel number mo. General reading tayo. Sa mga gusto magpa-personal reading, mag-direct na lang kayo, kumonek sa Facebook Messenger. Ilalagay ko dyan sa screen yung ating original dahil may nanggagaya sa akin. Baka para hindi rin kayo ma-scam, ha? Please message me na lang sa FB Messenger. General reading, Libra, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaari vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, oy anak. Mangyayari pala. Kaya share on intuition, lawakan nyo inyong isipan, ama ng gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative warning yun, kasi syempre gusto ng universe na mapaganda yung inyong path, diba? Kaya kayo bibigyan ng warning. Pero kung sa tingin nyo, negative yun, it's your choice, diba? Yun na naman talaga halos lahat, no? No, negative ang iniisip nila, hindi nila alam na binibigyan sila ng universe para i-reverse yung mangyayari. Pero kung negative yung iniisip nyo, well, choice nyo yan, ha? Meron tayong Taurus, Capricorn, Virgo, Gemini, and Cancer. Maaaring related ka sa kanila or magkakaroon ka na connected sa kanila. Okay. May mga bagay ka daw na iniisip na gusto mo na matapos, na gusto mo na mag-success, gusto mo na mag-growth, ganyan. May mga situation ako na nakikita na siguro nagkakaroon ka na lang din ng reflection from the past, ano? Reflection from the past situation. Pwedeng sa karelasyon mo, pwedeng sa pamilya mo, pwedeng sa trabaho mo, kung ano man yan. May mga nagkakaroon ka ng mga reflection from the past. May mga feeling emotions o na may mga kalungkutan na nararamdaman this time. Sa nakikita ko sa iyo dito, handitiro yung point na nagkakaroon ng mga doubt, worrying, mga pag-aalinlangan, thinking of negativity, or may mga nangyayaring hindi maganda sa iba sa inyo, pwede lahat doon sa point na yun, o baka naiisip niyo lang din, ano, or sa iba sa inyo, nagkakaroon ng pag-aalinlangan or unclarity situation. Pwede sa iba dito pagkalito, no? Pwedeng nalilito kayo sa mga bagay-bagay o sitwasyon niyo. Sa mga nagaganap o nangyayari sa inyo, nandun yung point na iyo. May mga oras, panahon, pagkakataon na medyo parang nasasayang. No, sana medyo ma-save yung part na yun, ano, sa nakita ko pa may mga bagay na nasasayang, ganyan. Baka kailangan na mag-move, kailangan mag-action, kailangan tumayong muli, kailangan manindingan, pwedeng nandun sa point na yun, ano. Kumbaga, welcome sa'yo kasi, Libra, there's a challenge na nagaganap or magaganap sa iba sa inyo. Maaari din sa iba sa inyo, now overcommitted ka, no, dun sa emotion na yun, dun sa part na yun, ano. Kaya rin siguro na maaring, imbis na mag-growth siya, at tuloy-tuloy siya, nagkakaroon tuloy ng delay, di ba? Yun. Basta ano lang, kasi may nakikita naman ako sa yung growth kahit bang paano, no? Mag-trust ka lang din sa intuition mo, mag-trust ka na mag-growth ang lahat, no? Sa iba naman sa inyo is may mga papers and documents ako na nakikita, either marireceive mo ito, either magkakaroon ka ng problema doon, o may mga asikasuhin ka related to papers, documents, pwede iba sa inyo, isa bahay, lupa, inheritance, o kaya naman sa mga government connection, o kaya mga official building situation, ganun. Pwede rin na may iba sa inyo is may kakaharapin kayo na taong mas nakakataas sa'yo, o kaya mas ahead sa'yo, kumbaga may katungkulan, mga ganyan, o kaya is mataas na tao, no, sa iba sa inyo. Pagdating sa mataas na tao, halimbawa magulang mo, halimbawa asawa mo, halimbawa mayor, halimbawa
basta ahead siya sa'yo, pwedeng na doon sa point na yun. And then also, kung saan aspeto ng buhay mo yan ay mga papers and documents mo, may tao din na mataas ang ego. May paghihiwalay, sana walang nawalang buhay sa iba sa inyo, or pwede rin naman may kukonek sa'yo na gano'n na pinagdadaanan niya. May mga lungkot, nawalan man ng, may mga nawala man, o may mga lungkot na pinagdadaanan, pwedeng gano'n. Or sa part mo, sana wag naman, syempre, di ba? Medyo may konting struggle tsaka problem lang ako nakikita sa iba sa inyo. But still, growth is coming naman as long as you are more on focusing, kung alam mo yung purpose mo, alam mo yung main concern mo, handing yung lakas and loob, mag-ano ka naman. Magiging okay naman siya. May paghihiwalay, maraming ibig sabihin kasi ng paghihiwalay, ano? Paghihiwalay or loss, there's a paghihiwalay or there's a loss situation. Maraming ibig sabihin noon, na loss of trust, hope, someone, pet, kung may mga alaga kayo, loss of money, loss of valuable things, maraming klase. O kung sa paghihiwalay, baka maghihiwalay kayo for a while, o kaya maghihiwalay kayo for a better, di ba? O kaya may iiwas, may lalayo, o kaya magkakaroon ng distance, pwedeng na doon sa point na yon. No, yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. There's an ending, situation happen, or kinakailangan, no? Ang sinasabi dito sa iba sa inyo, handito rin yung point na magkakaroon ng mga delay situation. May mga delay, madi-delay, ipagpapaliban, o may mga delay happen, no, sa sitwasyon mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And then, merong, alam mo, may problema talaga. Pero sana wag naman, ano, sana wag naman, syempre. Pero sabi dito kasi is, mararamdaman mo siya, or magkakaroon ka ng sign doon sa sitwasyon na problema na yun. May sign na darating sa'yo. Nasa bahay ka lang ba? Iba sa inyo maaring holiday ka, resting time ka, o kaya vacation ka, o kaya naman sa bahay ka lang, wala kang trabaho, or maybe sa iba sa inyo is sa bahay yung trabaho mo, di ba? Pwedeng na doon sa point na yun, or sana lahat kayo nagkakasundo when it comes to relationship and family, ano? Sana lahat. Yun ang nakikita ko dito. But still, andun yung lack, growth, achievement, abundance. Sa iba dito, it's more an extension, no? Sana wag naman masyadong mahaba yung extension na yun. But still, andun din yung positivity at mahihingi ng tulong. Merong pagtulong eh. Either ikaw ang hihingi ng tulong o may tao na hihingi ng tulong. Yun ang nakikita ko sa iyo. And then, magkakaroon ng spiritual growth sa iba sa inyo. Or awakening, ano, sa iba, no? Pwedeng nahando sa point na yun. Mag-trust ka daw sa intuition mo, handito rin yung point na maaring may tao from the past situation or a family connection o relasyon na muling kukonek sa'yo. Magkakaroon ng connection, no, sa iba sa inyo. And then, sa iba naman is there's a karma. Maraming ibig sabihin kasi ng karma. Kung gumawa ka na maganda, good karma is coming, di ba? Kung medyo hindi maganda, syempre, yun yung karma mo. Yun ang nakita ko. There's a karma from the past situation, ano, na darating. But still, may growth na magaganap o mangyayari sa iba sa inyo. Iba sa inyo may nagkakaroon or magkakaroon kayo ng limitasyon or kinakailangan. There's a limitation situation kasi ako nakikita sa iyo, no? Yan, pwedeng kinakailangan or pwedeng nagkakaroon ka ng limitation, pwedeng na sa trabaho mo yan, sa relasyon, sa pera, sa family, kung saan aspeto ng buhay mo. And also, may tao na may boundaries. Maybe ikaw, you put boundaries or you need to put boundaries or may tao na nag-put boundaries sa'yo or ikaw ito sa kanya. Vice versa. Congrats! Sabi ko sa'yo, may growth kayo. 1331, maaaring nakakita ka ng mga repeating numbers or connected sa iyo yung number na to. Ibig sabihin is your angels and guide is trying to connect dahil meron siyang mensahe na gusto ibigay sa iyo. 133 11919 5555 333 1313.
Hoy, ang ganda nito kasi apat na. Kompleto siya. Apat siya lahat. Ano? Maganda yan. Ibig sabihin. Also, we have the 10 and the 10 and we have the completion. Ibig sabihin, may magtatapos nga. Ibig sabihin, tulad ng sabi ko kanina, may ending, no? May pagtatapos ng sitwasyon. Yun nga lang iba sa inyo is nadidelay pa ito, no? Kumbaga, may completion happen into your life, magkakaroon ng mga clarity, cycle changes. Ako nakikita sa iyo, and may mga success, prosperity, may mga excitement situation, pagbabalik ng lakas ng loob. And then also, may mga ano yun, no, starting fresh happen into your life. Actually, dito sa sitwasyon mo, kung titingnan mo dito, marami kang 3, marami ka ring 5, changes, tsaka completion. Growth talaga ito, no? Or sa iba sa inyo is kailangan yung mag-action, mag-prepare, mag-forward sa mga plano mo. Kumbaga may mga bagay na kailangan i-progress or ipaprogress or be adventurous at ilaya mo yung sarili mo for a change to start a new beginning, no? Sa isang sitwasyon na sa tingin mo hindi yun worth it sa'yo. Meron kang 1, 2, 3, 1, the beginning. 1, 3, and 4, ikaw ito. Ibig sabihin, yourself. And meron kang, kasi this is 6, ibig sabihin, your goal. And 1, 3, 4, 8 din to, no? Nasa sa'yo yung choices na to. No? The choices is in your hand. Nasa sa'yo na yung good fortune. Nasa sa'yo yun ang growth. Nasa sa'yo na yung magandang mangyayari sa buhay mo. Kumbaga, ano na lang to, siguro actions, no, sa iba sa inyo. Kumbaga, you need to spread your wings and fly high, kumbaga, no. Keep moving lang to reach your goal sa iba sa inyo. Okay, we have the good fortune, advice, comfort, major change, individuality, independence. Have faith in your skill and talent as they are a tool that can provide you with a bright future. Diba? Sabi ko sa'yo, your action. Diba? A piece of good advice, a moment of enlightenment, or comforting message is on its way. Ibig sabihin, may mga messages or may mga advice, opinion, or mga sign na ibibigay sa iyo si universe at ay yung mga angels. Everything will work out in your favor. Makinig ka sa intuition mo ha, kasi may good fortune na darating sa iyo. Maganda siya. The beginning of growth. Ito, the beginning of creativity. Ibig sabihin, may mga joy, creativity, victory and success happen at meron ka mga bagay na sitwasyon na matututunan mo how to grow yourself more, no? Nahandun yung point na yun. Pagdating dito sa 1331, handun rin yung point na maaari magkakaroon sa iba sa inyo ng mga recognition, collaboration, mga happy gathering, mga partnership, dealing, yan, magkakaroon ka ng mga ganyan. Kumbaga, nahandun din yung point na magkakaroon ka ng alignment, no? This time, we comes to 13 to 31. Magkakaroon ng alignment sa mga tao na very useful sa iyo. Very useful. Ano yung magagamit atin? Hindi. Kumbaga, mga perfect na tao na para sa iyo. Aalisin yung hindi, aalisin yung sitwasyon na hindi rin, at ibibigay sa iyo yung naka-align sa iyo. Kaya nandito rin si good fortune. Kumbaga, yung cycle ngayon sa iyo is magpapabor sa iyo, no? Tingnan natin ang energy mo. Anak, tabi ka dyan, anak. Alis ka, tabi ka dyan. Alis, dito. Dito. Oh, akyat. Energy ni Libra. Uy. Okay, when it comes sa iyong energy, also we have the 8 of Wands, 10. Uy, nangyari. Okay ka lang ba? Mag-ingat kayo sa ano mag-ingat kayo sa apoy. Mag-ingat kayo sa mga sunog. Mag-ingat kayo sa, actually hindi lang ikaw to lahat to. Mag-ingat kayo sa lindol. Palagi ko sinasabi yan sa reading ko noong mga ito pang nakaraan. Palagi ko sinasabi yan na may lindol talaga. May nangyayari na siya, di ba? Hindi pa man nangyayari, nasabi ko na yun Pero mag-ingat pa rin kayo kasi tuloy-tuloy pa rin naman ito, no? Yan. Sa lahat to.
Basta mag-ingat kayo sa mga, kasi may mga darating pa na crisis, may mga darating pa na disaster, may mga distraction situation, also calamity is coming, sa nakikita ko dito. As in, may mga darating na gulo. Yun ang nakikita ko, may darating na gulo, tapos maraming tao no? As in, maraming tao ako nakikita dito. Kaya alagaan nyo yung sarili nyo. Hindi lang to sa'yo. Advice ko lang naman to. Sana, no? Sana walang mga mawalang buhay. No? Pero, i-check nyo lahat ng mga possibility na pwedeng maging cause ng hindi magandang outcome, di ba? Yung bahay nyo, i-check nyo bago pa dumating yung mga bagyo, matitinding bagyo, okay ba siya? Butas ba siya, i-check nyo na siya. Tapos yung mga saksakan nyo, siguraduhin nyo na okay sila ha. Yun na nakikita ko dito. Mag-ingat na lang kayo. Pwede rin kasi mga pagsabog ng bulkan sa iba sa inyo. Pero hindi pa siya sa ngayon, I think sa mga, but this year, mangyayari ito sa iba sa inyo. Yung ibang mangyayari siya. Sa lahat na yun, this year mangyayari yun. Di ba, nabago yung ano natin. Okay, welcome sa yung energy, Libra. Kaya kung may mga kamag-anak kayo sa Pilipinas, kung saan bansa man kayo, actually, pwede yung mangyari, no? Mag-ingat na lang kayo. Okay, sa iyong energy. Sa iyong energy, ang nakikita ko sa dito, may mga nagkakaroon ka ng mga plano o may mga plano kang naiisip this time. Kaso medyo naguguluhan ka ata, hindi ko alam why, pero medyo magulo yung isip mo, nagkakaroon ka naman ng plano, pero naguguluhan ka, no, na doon sa point na yon. Medyo may mga pain ako na nakikita sa'yo, siguro may mga pananakit ng kalamnan, buto-buto, kasukasuan, basta may pain ako na nakikita pagdating sa iyo. May mga bagay o sitwasyon ka na ikakagulat, ikakashock, ikabibigla, no, sa iba sa inyo. Pwedeng manggagaling sa iba sa inyo sa kapatid mo, pwedeng manggagaling sa iba sa inyo sa isang mas bata sa iyo, di ba? Or pwedeng makaka-receive ka ng text message, communication, news, pwedeng nahandun sa point na yon. May mga ganun ako na nakikita sa iba sa inyo. Yon, ang nakita ko sa yung energy. Medyo magulo nga lang, no? Siguro marami ka lang din talagang iniisip sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, nandun yung point na parang gusto mo siguro magbakasyon, maybe you're thinking about vacation, mag-holiday, mag-resting time, mag-vacation, malayo man o malapit yan, pwedeng nandun sa point ngayon. O may mga pag-uusapan kayo related doon. May mga iniisip ka na sana ganito, sana ganyan, sana gano'n. Tingnan natin ang parating. Oyo, Emperor and couple. Okay, parating sa iyo. Ay, okay ka lang? Okay ka lang ba? Or malapit to sa puso mo? May sakit ka? Iba sa inyo mag-ingat kayo, no? Kasi may nakikita kong either may taong may sakit. Hindi ko alam kung may sakit ba siya sa bandang gitna ng katawan. Parang hindi ako doktor, hindi ako nurse, pero pagpacheck kayo o kaya sa malapit kung sino yung mga connected sa'yo. Bandang gitna ng katawan, tiyan, parang nandun sa point na yun. Hindi ko alam kung may sakit ba siya or may nainom lang siya, sinisikmura lang ba siya, may nakain ba siya hindi maganda, ganyan. O pwede rin naman na mahingi sa'yo ng tulong kasi ganun yung nararamdaman niya, di ba? O baka naman hindi mo alam na may ganun na pala siya. Kaya tanong-tanongin nyo yung mga connected sa inyo, no? Kung okay siya, may nararamdaman ba sila,
'Diba? Para at least ma-save natin kahit papaano, 'di ba? Baka kung ano 'yon. 'Yun, may hindi ko sana wala 'yun ang nakikita ko. Siguro baka kinakabagan lang, baka may LBM lang, baka may nainom o nakain lang na hindi maganda, 'di ba? Baka kung babae ka, menstruation. Basta medyo pananakit ng bandang tiyan sa bandang gitnaan ng katawan ako nakikita at sana wala namang may sakit sa iba sa inyo. Sana walang may sakit na may cancer, may kidney, kung ano pa man yan, no, sana wala naman. And then, parating din sa'yo, may mga time daw na mananakataw yung ulo mo, yung paa mo, yun ang sabi dito, no, o baka naman meron kang ano rin sa paa, yun na nakikita ko sakit. And then also, parating din sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is may paghingi ng tulong. Hindi ko alam kung tutulungan mo ba siya or may hihingi sa'yo ng tulong or ikaw ang hihingi ng tulong. May offer ako nakikita. Marami kasi ibig sabihin ng offer. Offer related to something na ang mahirap lang sa offer kung mangungutang, no? Kasi may nakita kong tao na may financial problem. Alam mo yun? Yun na nakikita ko. Di baka may biglang mag-text siya sa iyo kasi may financial problem siya, may kailangan niya pala ng pera, di ba? Yun. Pero sa iyo naman yung pera mo naman yan, no? Ang nakikita ko rin na parating sa iyo dito is medyo baka maging busy rin yung iba, no? Kasi may mga multitask o multiple priorities na gagawin yung iba. Sa iba naman sa inyo, maaring mapofocus kayo sa mga nakaraan na sitwasyon. May mga worrying, stress, anxiety, depression, or may mga burden situation. Sa iba, pwede rin may mga headache kayo, no? O kaya baka naman may insomnia ka, o kaya naman may migraine, no? Kaya ingat-ingat din kayo. May nakikita pala ako na na consultant. Hindi ko alam kung doktor ba siya, teacher, lawyer, consultant, advisor, yan. Baka magkakaroon ka ng connection yung iba sa inyo doon sa mga sinabi ko sa iba sa inyo. Andito rin yung point na may mga papers and documents akong nakikita sa iyo, Libra. Siguro may mga marireceive ka ng mga papers and documents or pwede rin kasi ito is mga new contract o kaya mga asikasuhin mo na papers and documents, pwedeng related sa mga opportunities na darating sa'yo, pwedeng nandun sa mga kontrata, mga dealing, mga ganyan. Sa iba sa inyo, mga project, yan baka yun yung mga parating sa'yo, no? Kung ano man yung papers and documents na yun, o baka magkakaroon ka ng mga renewal situation, pagdating doon sa papers and documents. O kaya, halimbawa, di ba, parang sa Japan, yung parang may mga renewal ng mga alien card, renewal ng mga passport, renewal ng kontrata. Basta may mga ganun. Basta kung saang aspeto ng buhay mo yung papers and documents mo. Marami din darating na opportunity sa'yo, no? Sa nakita ko may mga bagong mga idea, mga bagong opportunity na darating sa iyo. Lakasan mo lang din yung loob mo, no? Sa iba dito, this is the past situation, no? Na maaaring kailangan mo ng desisyonan this time sa nakikita ko dito. And then, ang nakikita ko rin sa iyo is may travel, maybe may gustong mag-travel or may travel, malayo o malapit, o kaya naman may taong ko-connect sa iyo who is in a distance. Pwedeng na doon sa point na yon. Halimbawa, nasa ibang bansa, nasa probinsya, nasa kalapit baryo, siya ito or ikaw ito sa kanya, pwedeng na doon sa point na yon. Andito rin yung point na may sakit may sakit talaga yung nakikita ko May abandonment, may rejection, ako nakikita. Sana hindi kayo to, no? Mag-ingat kayo kung sino yung mga nagta-travel, malayo o malapit, yan. O kaya yung mga naka-vehicles, no? Basta may gulong, no? Sasakyan man yan, motor man yan, ganyan. Ingat na lang kayo, ha? Anak, may nakita akong pupo baluga. Tingnan natin.
You feeling hopeless. Someone's feeling hopeless. May mga bagay na parang nagsisisi. Hindi ko alam kung sino yun, pero may taong nagsisisi. Parang napagsisisihan niya. Sorry, anak. Alam mo, maraming mangyayari sa'yo kasi there's a development happen din sa'yo eh. Pero ang sinasabi kasi dito, kailangan mo daw yung iba sa inyo ha, kailangan mo daw kasi mag-put effort sa sitwasyon. Yun ang sabi. Pero may within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, merong blessing na darating sa'yo. Dapat iwasan. Ni Libra. Ay. Anak, hindi pwede. Ano ba to mga anak ko? Nangangat-ngat na naman yung mga baraha. Okay. Dapat mong iwasan. Dapat mong, nakakadalawang death kan, actually 3 na to. Okay, dapat mong iwasan. Ingat ka sa mga taong high blood. O kaya yung mga conflict, mga gulo, ganyan. Ingat ka na lang, ha? Dapat mong iwasan, syempre, yung ma-stagnant ka. Yung matakot ka for a change, yung wala kang gawin at hindi ka mag-action, mapanghinaan ng loob, magkaroon ng doubt, thinking of negativity. Iwasan mo rin na maging yun nga, parang hindi ka kumilos, parang unproductive, ganyan. Iwasan mo na ma-out of control ka. Kumbaga, magkaroon ka ng mga pagpapaliban na sitwasyon. And then, syempre, yung magkaroon ng mga delay and cancel. Pero pag-isipan mo pa rin kung ano mga bagay na kailangan mo i-transform, baguhin, i-let go, isaayos, ganyan. Pag-isipan mo, no? Hindi lang naman to sa paligid mo, syempre, it comes din sa sarili mo, sa physically, ganyan. Sa iba sila, sa trabaho mo, sa relasyon mo, sa physical, emotional, spiritual, mga ganyan mo, no? Iwasan mo na hindi ka mag-continue to find your goal, no? Kung baga ma-stagnant ka nga, o kaya is yung hindi mo ilaya yung sarili mo sa isang sitwasyon na hindi magiging maganda ka doon. Yun. Tsaka yung kung medyo palagastos ka, tapos palabili ka, medyo minus-minusan mo na lang. Kasi may mga bagay din kasi na kailangan mo mag-action. Sa iba naman sa inyo, siguro when it comes to action, baka kailangan mo na rin na mag-exercise if needed, 'di ba? Baka kailangan na 'yon, o kaya maggawa ka ng mga activity na makakatulong sa iyo, kumbaga na doon sa point na 'yon, no? Sa iba sa inyo. Tingnan natin ang iyong love. Kumbaga, halimbawa, dancing, sport, mga ganyan. Yung magiging masaya ka, syempre. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, love, Libra. Alam mo, talagang puro ka talaga. May masusunog. As in, may masusunog, may gulo, maraming tao, may apoy, may usok. Yan ang nakikita ko. Mag-ingat na lang kayo, ha? Iwas-iwas kayo, tsaka maging aware kayo, mag-ingat kayo. Basta yun lumabas to. Love. Okay, kung single ka, Libra in love. Kung single ka, ay ganun, universe. Okay, kung single ka, mag-ingat ka na lang, ha? Kung may nakakausap ka man, o may makakausap ka pa, ganyan. 1, 2, 3 man sila. Ingat ka. Kasi may backstabber dito. Baka mapasok.
para baka mas same pattern ka sa nakaraan mo, no? Kasi ang nakikita ko dito, may pagba-backstab, may pagsisinungaling. Ingat ka na lang. Pero choice mo naman yan, di ba? Kasi sabi dito, this is not for you. Kasi magkakaroon ka ng disappointment. Parang mangyayari yung nangyari noon. Okay, kung kayo is nagkahiwalay, oo, nagkahiwalay na kayo. Kasi naging malihim din naman kasi yung isa, may mga bagay din na hindi niya sinabi. Oo, binigay mo naman yung love and care mo dito sa tao na to. Yun nga lang, sa iba talaga, nagkaroon ng third party, they lying, naging dishonest, naging manipulative, naging yung betrayal, pagtataksil. Nagkaroon talaga ng mga deep one and battle when it comes in this connection. Kung titingnan ko kasi sa kanya, naging hot and cold yung connections, sa nakikita ko dito. Pero, wala eh. Hindi talaga siya para sa iyo sa nakikita ko. Very independent din kasi itong tao na to, or maybe this is you. Andun din yung point of regretting, no, sa nakikita ko dito. Pero ang sabi kasi dito, baka makareceive ka sa kanya ng text message kasi gusto niyang magkaroon ng recovery dito sa sitwasyon niya lang. Ang nakikita ko sa kanya, pwedeng nag-connect na to sa iyo, yung iba sa inyo, sa iba naman sa inyo. Nandun yung point na kinakabahan siya. Hindi ko alam kung natatakot pa siya, kinakabahan siya, hindi niya alam kung tatawagan ka niya, ite-text ka niya, hindi niya alam, medyo nahandun. Pero gusto niya kumonek sa iyo kasi gusto niya ng recovery situation. Yun ang nakikita ko sa kanya. Still pa, spying yun, no, sa nakikita ko ito. Ba, may dalawa pa. Dalawa ba anak mo? Ang daming lalaki tuloy. Ang daming tao. Ay, dalawa, tatlo ba anak mo? Pero alam mo, ano mo, Libra, ano ka? Motiro ka. Ano tawag dito? Ano ba yung motiro? Ano ba yung motiro? Ano ba yung magnetic ka sa mga sa mga tao, sa mga nagkakagusto sa iyo. Hindi ko alam hindi ko alam yung engot. Basta motiro, basta yun, motiro. Ibig sabihin niya parang maraming na-attract sa iyo. Attractive! Diyos Mayo! Yun na nga lang, hindi pa nakalimutan pa. Tanga-tanga talaga ni ate. Yun. Attractive ka. Kasi maraming nakakagusto sa iyo. Maraming maaakit sa iyo. Hindi ka mawawalan. May mga nagkakaroon nga ng interest sa iyo dito. Alam mo, mas marami sa iyo, bata eh. Mas maraming na-attract sa iyo, mas bata sa iyo. O pwedeng kaedad mo sa iba. Okay. Kung kayo naman is may third party relationship. Yes, may third party relationship, At alam mo naman din na sa nakita ko dito. Alam mo din, nanghihinayang ka lang din siguro, no? Kaya handun yung point na pabalik-balik ka lang din at hindi mo maiwanan yung tao. Or vice versa. No, nandun sa point na yun. Well, sa'yo naman to. Diba? Choice mo eh. Wag ka lang, may iba kasi inyo medyo nagbubulag-bulagan. Kahit na alam na, pero go pa rin. Tapos ikaw pala yung gumagawa ng third party, O kaya yung iba naman sa inyo, ikaw yung third party. Ayun na nga lang. Nagbubulag-bulagan yan, diba? Well, buhay mo naman yan. Nasa na yan. You can handle it. Okay, kung kayo naman is walang third party relationship. Kung wala kayong third party relationship, yung mga time daw, andun naman yung partnership eh, andun yung connection, pagdating to. Yun nga lang, something hidden. Isa sa inyo, something hidden. Hindi ko alam kung ano, iba-iba kasi yun, iba-iba ang reason, no? Pero, isa sa inyo is something hidden. O kaya may mga bagay o sitwasyon na hindi sinasabi, hindi nasasabi. But still, handun yung point na there's a happiness. Kahit na mapapaano, nakakaramdam ka naman ng happiness, may mga achievement din naman ako nakita. Andun yung stability naman, dahil wala naman talaga kayong third party. Yun nga lang, may hidden talaga. May hidden situation. Hindi ko alam kung ano yung hidden sa inyong dalawa. O pwede rin kasi na hindi naman talaga kayo pwedeng ikasal, di ba? Alam niyo na ibig ko sabihin. Yung iba sa inyo, handun yung point na
mayroong darating na sitwasyon daw na ang isa sa inyo o ikaw ito o siya ito, madi-disappoint ka sa kapartner mo. May darating. May lungkot, disappointment, o kaya pagsisisi. Parang sa iba dito nangyari na to noon eh. Mangyayari to muli ngayon. Yun ang sabi. May ganong sitwasyon. Sa iba ganon ha. Tingnan natin. Money mo. Your money, Libra. Kamusta po yung money ni Libra? 72 hours, timeless reading. Sa money po niya. Money and trabaho to ha. Okay, money and trabaho. Okay, sa money and trabaho mo, maaring nandun ka sa point na may mga bagay ka na naiisip sa mga nakaraan na sitwasyon, no? Pwedeng yung mga na-wasting time na tao, mga taong nanggamit sa'yo, nasayang na pera, mga utang, yan. Nagkakaroon ka ng reminiscing from the past situation. Pwede rin kasi na reminiscing from the past na trabaho, reminiscing from the past person, reminiscing sa mga past na paggastos mo, sana pala hindi ko na lang, sana pala ganito na lang ginawa ko. Mga ganun sitwasyon. Mga taong nanggamit, ginamit ka, o kaya yung mga, basta yung mga ganung sitwasyon, ano, kakaroon ka ng mga reminiscing from the past situation. O kaya mga kasama sa trabaho, pwede rin yun. And also, sa pera mo, ang nakikita ko sa'yo dito is merong tao na kukonect sa'yo, connected ang pera. Pwedeng hihingi siya ng suporta, tulong sa'yo. Kukonect siya sa'yo, either by text message, communication, call, kung ano man yan, paano siya connect, hindi ko alam. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And then also, sa money mo, kasi yung money mo kasi, kung titingnan ko sa'yo, Libra, napaka very magnetic person mo pagdating sa mga opportunities, pagdating sa kaperahan at paglago, no? Yun nga lang, it's your choices kung paano mo i-handle at i-organize yung kaperahan mo. Kasi kung titingnan ko dito, blessed ka. Blessed ka talaga. Sabi naman dito, it's your choices eh. Tandaan mo palagi, the choices is always available is in yours. Kung paano mo palalaguin yung sarili mo, yung business mo, kung meron ka, yung kaperahan mo, nasa sayo daw to. Yun ang sabi. Kaya mas magbobongge news ka pa kasi handun yung growth, tulad ng sabi ko kanina, yung growth, na handun yung magnetic energy na meron sa'yo talaga. Noon pa man magnetic ka na, kaso siguro how to handle na lang siguro, no? Siguro may mga bagay na kailangan mo i-let go, isaayos talaga na mabuti. Kailangan mo talaga na mag-transform o i-transform. May mga bagay siguro na it's time to end. O kumaga, it's time to cleansing, no? Pagdating sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun. Ingat ka na lang din pagdating sa pag-handle ng pera, no? Yun. Arigato namaste, God bless.